I'm intrigued! Glock 9, hindi nga ba alam na may anak na si Rena? At Glock 9, nakarma nga ba? Mag-quick facts muna nga tayo. Recently po kasi may interview si Glock 9, kasama niya doon si Gary Valenciano. Ini-interview po sila ni MJ Felipe ng ABS about their collaboration. At some point, napunta po sa topic ng Sirena, which is yung song na nirelease noong 2012 pa. So, quick facts muna about sa Sirena. Ito ay song na nirelease noong 2012 at ito ay about the struggles and yung mga piniface ng LGBT. Sikat na sikat yan noon, ano? Yung 2012, naalala ko. At hanggang ngayon talaga kinakanta sa mga video, okay? And alam ko, ginagamit pa yung performance ng mga drag artists. Parang yata nung sa Drag Race Philippines, yung tama ba, yung kanilang finale performance, si Precious Kigaman. Precious Paula. Precious Paula at saka si Marina Summers. Yan yung talagang kanilang final performance, si Rena. Lip sync. At some point din sa interview, sinabi ni Glock 9 na hindi siya ma-showbiz na tao. Pero for the first time niya lang sasabihin na yung anak niya is gay. Pero hindi niya sinabi yung term na Sirena, no? Hindi po niya. Okay. Sige. So sa interview na yon Sirena daw. So Chris, nung time nung sikat yung Sirena na kanta, parang based dun sa interview, parang hindi naman yata alam pa ni Glock 9 na meron siyang Sirenang anak. Ilang taon na ba yung anak niya noon? By that time, sir, 2012, 8 years old yung anak niya. 8 years old. So ngayon, it's been 12 years, no? So parang nasa 20 na yung anak niya. Eh, may idea ka dun sa anak niya? Nakita mo ba siya? Wala. Kasi nga, hindi niya nga nababanggit eh. I think, the latter part na lang talaga ng, nalaman niya na ganun yung Sirena din pala yung anak ni Glock 9. In fact, Kai, ikaw, na-research mo siya, di ba? Anong itsura niya? Long hair na po siya ngayon, pero let's not assume kung transgender na po ba siya or gay still. Kasi ang sabi po ng tatay niya, gay pa lang. So, ang pangalan po ng anak niya si Sean Daniel Polisco. Si Sean. Ako, nung nakita ko yung video, nung interview niya with ABS-CBN, naiyak siya agad eh. Nung sinabi niya na gay yung anak niya, talagang naiyak siya. So, what came into my mind nung nakita ko yung video, baka nung time na yun, hindi niya pa tanggap. Baka mayroon kayang transition phase in their lives na una, hindi niya tanggap, no? Tapos, imagine, naglabas ka ng kantang Sirena. Yeah. Tapos, nagkaroon ka ng anak na Sirena din. Oo. Kasi kung papanoorin mo yung music video, medyo, hard dun sa Sirena. Kasi talagang binubugbog. To the extent na nilulunod dun sa drum. So, I think ikaw, kung alam mong ganun yung anak mo, hindi mo para gawin yun, di ba? Yes. Kasi, syempre, mapapanood ng anak. Kaya nga, siguro yung emotion niya nung recent interview niya, halo na, mixed emotions because nag-guilty rin siguro siya na bakit ganun yung ginawa kong music video, pero meron pala akong anak na Sirena. Lumabas na yung anak niya, Sirena. Could have been very difficult for Glock 9, no? Kaya siguro nung interview siya, talagang, dalawa kasi yun eh. Either nung interview siya, meron ng acceptance, naiyak siya, or possible din na dahil nga very private person siya, hindi siya ganun ka-open to share to the world na yung anak ko ay turned out to be a Sirena, di ba? Pero alam mo, nung Christian time, nung pumatok yung Sirena na yan, nagustuhan mo yung kanyang music video and yung song as a whole? No. Oy, bakit? No, actually, kasi merong parang machismo, alam mo yon yung sistema na parang, di ba, parang, hindi lalaki ka, so dapat lalaki ka lang, di ba? As you know me na, I'm a member of LGBT, so parang, para sa akin, hindi talaga ganun yung, ang ipinoportray niya dun sa Sirena is hindi to accept Hindi acceptance but ang niya is, pinapakita niya na merong ganito sa lipunan. Pero hindi pa fully accepted. Agree. In fact, naalala ko yung MTV kasi pinanood natin before the shoot, di ba? Yung last part, parang yun ang sinasabi na matatanggap ka lang kapag eventually biglang naiwan na sa iyo yung magulang mo kasi ikaw yung nag-alaga. Yes. Oo, kaya nagkaroon ng anak, sorry. Yes, diba? Na bakit kailangang umabot dun sa point na, uy, wala nang choice eh. Ako na yung mag-aalaga sa'yo. Correct. And then, saka parang naging ang
ano nila, standard nila, parang kung hindi kasi Tito Boy Abunda, parang may Oo. relevant ka ba sa lipunan, parang gano'n. Tama, Chrissy. Pero yes, Tito Boy. Pero doon sa music video, matindi yung pinagdaanan, di ba? Talagang battered siya. Talagang, Kawawa. oo, kawawa. Oo. And Diba? dahil nabanggit mo rin yung personal experience mo, Chris, no? Competitive ako, tatapatan ka. No, di ba? Hindi, Iba ka joke. talaga, boy. Pero yung totoo niyan, Chris, maski kasi ako nung time na yon, hindi ako publicly out din. Ang nangyari naman sa akin, parang nagkaroon ako ng in denial na I don't want to watch that video kasi para ano pa, hindi naman siya relevant sa akin. So parang yun yung fears ko nung time na yun. But after watching it earlier, sabi ko, grabe naman pala talaga yung, parang mas ngayon ko na-appreciate yung video na si Rena. Saka may kurot, yung iba, kaya siguro din naiyak talaga si Glock 9. Hindi rin expect yung... Tama. Pero alam mo, sabi nga, Chris, at sa research ni Kai kanina, may mga netizen na nagsasabi na baka naman na karma. Bakit daw nila nasabi yun? Probably, sir, kasi si Glock 9, straight man kasi siya. And ayun nga, parang before kasi nakwento rin ni Glock 9 na nag-hesitate din siya i-release ang Serena kasi nga hindi naman niya story yun para ibunyag or isabihin sa buong mundo. Kasi he was just wearing another person's shoes. So baka may mga lines na natapakan or boundaries na malagpasan. Alam mo, na-intriga tuloy ako, nung panahon na sinut nila yan at nirelease nila ng 2012, nung time ba na yon ay bukas kaya si Glock 9 sa konsepto na posibleng yung anak niya na lalaki? What if magkaroon siya, di ba? Diba? O sabihin natin hindi pa pinapanganak, what if magkaroon? Exactly. Tsaka parang sabi nga nila, para ka namang nilaro ng tadhana. Yes, correct. Diba? Naglabas ka ng ganong video. Oo. Na ideally, wala ka pang kaalam-alam unconsciously, na isa pala sa mga anak mo. Marami bang anak si Glock 9? Actually, 3 as far as my research goes. 3. Tapos yung isa, sir, twin sister ni Sean. May kakambal si Sean? Ang pangalan naman po yan, Daniel Sean. Pero ibang spelling. Okay. Parang pinagbaliktad. So, yun na nga. So, hindi natin alam kung ano talaga yung setup nung 2012, Pero parang laruin ka ng tadhana na hindi mo alam na, ano yung sabi ni Glock 9 during the interview, yung latter part? Para saan na daw yung kanta pala? Para sa anak niya na. Kasi that interview, alam niya na kasi na gay yung anak niya. So parang dinedicate niya na yung Serena na song para kay Sean. At saka parang may guilt, kasi parang yung video iba. At ang gusto niya nga yung maging message is mahal na mahal kita kahit maging sino ka pa. Pero doon kasi sa video, binubugbog. Yes. Diba? Hinahatak, nilulunod. So ayaw niyang maging matatak doon sa isip ng anak niya na ganun din yung gagawin sa kanya. But instead, ang gusto niyang maging message ngayon is, whoever you are, mahal na mahal kita. Parang gano'n. Totoo. Kaya siya naiyak. Nasabi niya nga na very proud talaga. Oo. So, siya bilang tatay dun sa kanyang anak na si Sean. Ngayon kasi parang naglalaro sa isip ko, is this the kind of life? So sa tingin ko, naintindihan ko na I think ito talaga yung plano ng Diyos sa kanila na mag-release nga ng kanta to represent. Kasi exactly, si Rena. Kasi di ba iba't ibang klase ang pagiging gay, di ba? Yes. Alam naman natin yung mga spectrums. So siya ay, although sabi mo nga hindi pa confirm kung siya ay trans, but talagang nagbibihis babae ba siya? Opo. Sa mga research natin, Oo. At long hair siya. Oo. So, ibig sabihin, masasabi din naman natin na tanggap talaga siya dahil she could act herself freely, di ba? Oo. So, yun. So, Chris, ano naman ang mabibigay mong mensahe para kay Sean at Glock 9? Ayun, since naging na siya, naging aware na nga si Glock 9 doon sa gender ng anak niya. So, sana patuloy yung suporta niya, hindi lang, sabi niya nga, hindi siya showbiz. So, sana behind the camera na nag-interview, ganun pa rin, mahal niya pa rin yung anak niya, ano man yung piliing landas ng anak niya. And doon sa anak niya, kay Sean, kung naggalit man siya doon kay Glock 9, parang hindi naman i-enjoy, but hayaan natin na maramdaman niya kung masakit, di ba? Later on, di ba, magkakaroon ng realization yan. And
kung nagkasakitan man emotionally, siguro sana magawa nila mag-heal na dalawa. Ang ganda nung point na ni Chris, no? Ni Tita Chris na Yes, boy. oo, hihi. Oo na, yung point niya na, kasi hindi natin alam kung talagang there's easy acceptance Yes. on the family side para sa Hindi talaga pag-welcome, madali no? kasi naman. Oo. It's never easy for Yeah. a parent. Tapos yun nga, public figures pa sila, di ba? And so, kung dumaan nga sila dun sa point na merong hindi pagkakauwaan initially, then just go through the process and then Yes. eventually find time para pagpatawad din naman. no? Yes. Ikaw, kaya ano naman ang magiging message mo sa netizens? Sa netizens po, sana maging mas compassionate po tayo sa bawat isa. Hindi lang po nag-a-apply to sa LGBT community. Kasi hindi po talaga natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. So, ayun, the world just needs a little kindness. Kasi it will go a long way. Be for sure. kinder. Absolutely. At ako, ang idadagdag ko lang dyan, ang authenticity, napaka-importante talaga regardless if you're part of the LGBT community or not. Ang importante Yes. dyan ay kilala mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo at tanggapin mo yung sarili mo, maski na may mga magulang na hindi talaga natatanggap kung ano ang kanilang mga anak. Initially, di ba? Yes. Well, that's part of our culture. So, lilipas din yan, but sa buhay mo na kung ikaw ay may pinagdadaanan, it's important pa rin na you focus on your authenticity. Kung sino ka, pagyamanin mo yan, and then don't make the people around you proud. Rather, focus yung sa sarili mo, na maging masaya ka, at maging proud ka para sa sarili mo. Nang sa ganon, yung people around you will do the same. So with that, ang aming request lang sa ating lahat, lalo na sa inyong mga nanonood, ay to Be real, transform.